pag-ibig, kaya naman kilalanin natin ang ating kapwang kababayan na iistorya sa atin ang kanilang sikreto sa kanilang romansa. Please welcome on Kababayan Today si Faye Agustin at si Randa Amario. Hello! Welcome to Kababayan Today. Hello. Hi. Ngayon, buwan ng pag-ibig, di ba? So, pag-usapan naman po natin, saan po kayo nagkakilala? Dito po ba sa Amerika o sa Pilipinas pa? Randa? Sa Pilipinas, nagkakasabay na kami sa service kasi pumapasok kami sa airport. Pero hindi pa saan kami po? Sa masyado- NAIA? Sa Terminal 2, sa PAL. Ayun. So, doon kayo Sa nagkakilala. Okay. So, you work together, right? Okay. Yeah. So, ikwento nyo naman sa amin, ano po yung nakita nyo kay Faye na nagustuhan nyo? Yung pagpunta niya dito sa Yeah. nung dumating siya, nagkita kami sa sa gate. Nagkita kayo sa hindi, gate? kasi yung pamangking ko, best friend niya, tapos yung kapatid ko, sa airport din nagtatrabaho, yung sa carpool. Oh! Magkasabay sila, tapos minsan na isasabay na rin ako. Tapos nang niyang may darating dito na friend niya, sa amin tutuloy, ayun. Pagpunta namin sa gate, parang, may gumano sa ang dalawa. Nagulat, sabi niya, ay ganito pala pala to si Randa, sabi niya, nagulat siya. Si Faye. Faye, ikaw, ikwento mo naman nung nakita mo si Randa ulit. Ayan kasi, alam ko naman kasi na, kasi yung pamangkin niya nga best friend, barkada ko. Tapos, parang sabi ko, I need a place to stay in LA, sabi kong ganon. So, sabi ko, parang, sino kaya, anong bang pwede kong gawin? So, Oo, sabi niya, sinong kilala nyo? sabi niya, pwede sa tita ko, tsaka sa lola ko, sabi niya ganon. Hindi ko naman alam na, kasi sinabi niya na lesbian na, or yung tita niya, pero hindi kasi dalawa yung tita niya, so akala ko, hindi yun yung magiging roommate, housemate. That's when I get there, dun na pagdating sa gate, Oo. sabi kong gano'n, sabi ko, oh my, yung ganun. Dahil nga, parang sabi ko, kilala ko siya, but we were seeing nga before sa Philippines, pero... So, sa Pilipinas pa lang talagang magkakilala na kayo, di ba? Barkada ba kayo noon? No. Hindi Nagkikita naman. kami, tapos Magkakasabay na. very familiar yung name niya, kasi nga, yung kapatid niya, palaging alagang-alaga siya. So, I thought, sabi ko parang, nung nakita kami dito, sabi ko, oh, yun. So, yun na. Yun na! Yun na! Ikwento naman natin yung yun na. Ayan, kasi, paano nagkaligawan? Yun yung gusto kong malaman. Randa, kwento mo naman. Hindi, kasi di ba, magkasama kami sa bahay. Oo, yun. Tapos, dati natutulog ako sa babae, dumating siya, doon ako sa double deck ngayon. Tapos nanay ko nasa baba. Tapos siya nandun sa kabilang side. Ayun, minsan, siyempre, Minsan bumibisita ka dun sa... Ay, hindi naman. Nung na yun, yung medyo Nung sinagot ka medyo na. matagal na, oo. Oh. Tapos, ayun, sabay kami kumakain, nag-almusal. No, Tapos dati sweet kaming naman. dalawa lang ni nanay noon, ngayon may kasama na kami. Tapos ayun, habang nagtatrabaho siya, minsan inahatid sundo ko. Tapos parang hindi na kami mapaghiwalay. Pag two women in a relationship, pareho bang ligawan? Sinong nangliligaw? O parang alam nyo na gusto nyo yung isa't isa? Paano ba yon? Di ba, yung parang mag-best friend kayo. Oo, Tapos palagi sabay kayong magkasama. Kung ano yung galaw niya, ganun, parang gumagalaw ka din. Kaya lang, ibang klase nga lang. Tinatanong nyo ba, parang may formality ba na, oy, maging tayo na? O wala nang usap-usapan na ganon? Wala nang usap. Oo, kasi parang napaka-high school nun Oo, di ba? wala na. Di Basta ba? sabi ko, labas tayo, ganyan. Tapos nood tayo ng sine. Tapos ayun, kahit Ayun sa na. labas, ayun, dire-diretso na. So, Faye, ikwento mo naman sa akin, ano yung nagustuhan mo kay Randa? Oh yeah. Si Randa naman kasi, she's not the kind of person na mahirap mahalin. Kasi, she's doing everything she can para i-please ka, gano'n. Tapos So, kasi alagang-alaga ka yun, talaga? actually, yun siguro kasi, yun, friendship kasi talaga yung pinaka-base niya. So, parang, Yes. ando yung palagi na kayo magkasama, you do everything together, hanggang sa ma-realize mo na you have love and respect for each other na parang hindi na kami makagalaw mag-isa nang wala siyang isa. Ay, so talagang magkadikit Magkadikit palagi. Ayun. Ano yung paghihirap ng relasyon? Kasi alam naman natin, hindi naman palagi magkasundo, di ba? So, how do you work through that?
Ako na lang ang hindi naman ako pala salita kasi. Ah, Ako na ikaw lang yung tipong na- Pilipina na pag galit, walang sasabihin. Hindi, walang sasabihin. Nako, yung nanay ko hindi ganun. Pag galit talagang magsasalita, pero meron rin yung silent treatment, kumbaga, ang tawag. Mas deadly yun. Di ba? Kasi hindi iimek, hindi mo alam kung ba't galit. Ikaw, Faye, pag galit ka, Ay, nako. paano? Ay, nako. Paano? Hindi, kasi I'm a very vocal person. If there's something na parang tingin ko hindi tama o hindi talagang sinasabi ko. Kasi para hindi na maulit. Kasi mahirap yung inallow mo the first time. Kasi ang mangyayari talaga dyan is magiging routine na niya or magiging Pero yung you were asking, di ba, kung ano yung mga hardships or yung mga conflicts sa aming relationship. It's more on, kasi it's the society rin minsan na, it's really hard for, although we are here in the US, pero andun pa rin yung Pilipino tayo eh. Parang andun yung values natin, naka-instill na, lalo na yung mom niya. And she's, ilang taon na ba si nanay? 86 or 87. So, it's really hard for her to accept na parang yung anak niya ay Nagmamahalan binata. kayong dalawa. Okay. Pagbalik natin dito sa Kababayan Today, pag-uusapan natin yan kasi kailangan pag-usapan. We'll be right back here on the show. Don't go away.